Pero Alam niyo rin eh. kahit anong mangyari, professional. Tama, yan naman. Professional Ito yung naman. magiging action natin Ang hirap na kasi dito. itago. Ang hirap na itago. Ang hirap na itago sa inyo, guys. But expect na kahit anong mangyari, professional kami. Professional tayo dito. At dito, hindi natin talaga maitatago na Jushin will be the prio ban if you're Aurora. Sabi mo nga, kailangan ibahin muna nila yung magiging atake. Meanwhile, pero dito kay Coach Ayon and Coach Nap, it's going to be the Baksha and Guinevere Banout onto the blue Yes, side. tingin ko ito i-open nila yung Harley. Harley and Suyu para sa TLPH. So, I would assume na first pick Harry ang gusto gawin dito ng TLPH. Alam naman nila na madaming pwedeng gamitin si Dagot ng mga assassins na pwedeng combo dun sa Harry. As long as open yung Harley tsaka yung Suyu, they're gonna be fine with that. So, maybe yung band nila dito is baka Freya or the Backshot or the band. Yep. Phobius ang kadalasan din binaban ng TLPH pag nandito sila sa blues, sa red side. Yeah, get the idea na mabilis din kasi yung pacing nila. So they don't want heroes sa kayang sumabay agad. Especially on the early facing. But surprisingly, they will be the ones na magtatanggal agad ng Harit dito for a change. I mean, building up on what you guys said kanina, meron pang assassins. Andyan pa rin yung Leomord kahit nasabihin natin that it was from a previous patch. I feel like both Doming, Kite, and Teddy, meron pa silang magagamit dito because of how many gold laners yung nabuff in the current lineup. So, ngayon, nagme-make sense sa akin kasi para Freya ata pala yung mas target dito ng TLPH. Mahirap nga naman na i-first pick talaga yung Harit at this point. Mas maganda iba na lang. So, yung Freya ngayon yung pinipressure dito na iban. Sa Marcel being banned, Freya open for TLPH. May Sora Valen option ang Aurora. Kung sakali, that's the Freya. Sora Valen is an option para dito sa Aurora. Pero baka mas prioritize nila yung Suyo. Oh, Phobius. Okay, labanan dito sa dikdikan. Magiging atake. And the Valentina, as you mentioned, is a prio here para kay Yue. Yeah. I mean, gets go yung Phobius against the Freya. Like, Pwede. I'm just looking at the bigger picture here siguro para sa Aurora. At least, they have the Valentina. Meron silang some sort of flexibility para makakopya doon sa mga team fights. Right. Now, you have the option para mag-Suyo or Hardy para sa TL. Pico ko nila yun. And then, ninakaw agad nila yung Hylos dito para may panghawak sila. Doon sa isang Phobius ay Yison Shin. Early pickup here para sa TLPH. Sila yung talaga nagbibigay ng panibago dito. Hindi pa natin confirmed yan. Yep, Pwede kasi flex. maging gold. Pwede maging flex nga naman. Pero yung Aurora, tingin ko kailangan na kunin yung DK hero na mabilis mag-control ng tempo kasabay ng isang Phobius. I can only see Suyo o kaya naman Harley pero mataas yung priority yung sa Suyo para sa Aurora. Mas okay kung sakali dahil hindi siya mahihirapan. Pero super flex kasi nung ginawa dito ng TLPH with the Freya. Might be going to the XP, pwede kang gold. Maganda yung tag team. Yeah, we've mentioned for Aurora, change of pathway, change of scenery. Surprisingly, it's going to be a carry, mas high priority sa kanilang hero ni Doming. Kahit what does this say, Wolf? They want to answer yung Hylos, panigurado. Siguro, ini-expect nila na magiging gold itong Freya na pagtatapat nila dito sa carry. Okay. Habang nakita tayo ng magandang mga pictures. Oo. Wala si Marcel eh. Walang frame Ayan ang moment. mga litrato. Pero ito ang napa-frame. Kulang na lang ng frame. Ay, picture na. Asan yung frame niyan? Grabe. Grabe talaga. Updated sa patch note. Updated. Priname pa. No, pinrame. Mamaya papirmahan nga natin yun. Kung mahalaga sa'yo, ipa-frame mo. Ipa-frame mo. Tama. Pina-frame naman nila. Pero hindi men, from going back to this, I feel like yung Suyo tsaka yung Harley, men, parang hindi pinansin. Yun na nga eh. Pero I think TL, hindi na sila concerned masyado dun sa jungler kasi pwede sila mag-flex nga. I'm more concerned about dito sa Aurora. Especially kasi carry yung kanilang napili. And Parang dun medyo na-throw tayo off the curve. tingin ko yung Grok pwedeng iban din ng TL. If Yep. they are considering that. Parang may part ba dito na they're too tunneled onto just counter-reacting? Teka lang, hindi ko kinakaya yung mga sides eh, no? Isa na lang dul eh. Gusto lang namin maging profesional. Gusto ko lang, ang hirap maging professional. Ang hirap talaga magtago. Ang hirap talaga magtago sa inyo, guys. Pinatutuloy ni Derek kay Coach. Hindi ba na? Gets mo Derek ha? Ramdam mo yung mga nag-aalab na damdamin ng mga super fans. Pero catch a band out here para sa TLPH. Wow. Especially with the carry na pang-combo nga naman doon. So, mas maganda nga kunin na yung light hero dito. I still think the Grok is the best option para sa Aurora. Yun din siguro yung inisip dito ni Light. Meron ding option ng Cho.
Especially dahil merong mga makukulit na hero like this Freya as well as this Yi Sun-shin. Yung problema nga lang, Hylos yung kasama dito ng TL para makover agad yung kanilang mga heroes. May pang-pronta. Kaya parang hindi masyadong gana yung show. Pero tingin ko, the best option here is the Grok para sa Aurora. Hindi naman sila mga problema onto melee the position because of the Phobius here. Ask my fist, Pero at sir. show is going to be the hero here para kay Light. Body-body lang kasi din yan nung Yeah. Hylos eh. I feel like kung magkakitaan sila, okay lang din. Yep. At least, it gives a good amount of information for both of the teams now for TLPH. Considering na nandoon si Yue sa kabila, they're gonna have to pick up something na medyo mas magiging madali para kay Sanji na gumalaw. How about the Gord na uso ngayon? Tingin ko yung next best option syempre is yung Lilia in this scenario. But I Yep. feel like there is a world na Gord yung pipiliin dito ng TLPH. At magbibigay sa kanila ng mataas na magic damage para okay na silang magmauna dito sa dulo. Kung katapat nila ang Phobius, kadalasan magugulo ka sa mga ganong moments. But the Benedettas, or the Terisla pala, pwede pa rin namang option dito. Instead, they go for the Parsa Uranus figure para kay Sanford. Nabanggit to kanina ni Hans na lumiliko na rin talaga not mostly onto the place but also sa placement ng mga sobrang sustaining heroes. And Harley, final pick para dito kay Demon Kite. I feel like front-to-back composition, I feel like is okay para din sa koponan ng Aurora. Although for the Yeah, I others, the early game damage is there para sa TLPH. So, it Yeah. really depends kung sino makakapag-enforce na kanilang strat in the first Yeah. 4 to 5 minutes of the game. A much better draft para sa Aurora. Tingin ko way more winnable itong game number 2 kumpara Yep. sa game number 1. Lalong-lalo na kasi madami silang access sa likod. Itong show na sinabi natin konting may rapat din sa presence ng Hylos. Pero kung ikaw naman si Light at mapili ka talaga sa tatargetin mo, you're gonna be fine. Siguro para sa TLPH, ang nakakatakot lang is madali silang mag-snowball kung sakaling makapag-snowball itong Yi Sun-shin. Pero pag nagulo sila ng patuloy-tuloy itong Harley, it's gonna be difficult for them to really just recover from this game. Let's Kaso see. nga lang, etong TL, the way na kinumpose sila itong kanilang composition, tingin ko may handa sila eh. So, we will see something that we've never seen yet para sa TLPH. Ibang rotation to. Yep, and this is the decisive moment kung makakapag-force ba ng game number 3 ang Aurora. Dahil tandaan, sa una nilang pagtatapat for the first half ng regular season, that was a game number 3 matchup. Pero TLPH ang nanaig. Ngayon for Aurora, may part sa atin na nagkaroon ng changes. Yes, we understand na ngayon mas may crowd control sila. Kaso ang problema, as you mentioned, yung naging placement kasi sa draft ng TLPH is more easily executionable. Pero we cannot deny na meron namang Hardy dito for Demon kahit na immediate din yung mga atake. Oh, kakasabi lang. Sakit talaga ng presence ng Harley in the early stages. At pag ito yung tempo ng Aurora, mapapaganda to para sa kanila. Siguro yung isang bagay na madaling i-argue para sa TLPH is meron sa dalawang makunat na pwede nilang iharap sa isang Right. Harley. Na parang tatangki talaga ng mga Deadly Magic, yung skill 1 of course. Ang kanilang pinaka-main threat is yung Sipa na may kasamang carry. Pero kasi meron naman silang Purify dito kay Teddy. Sanford as a flicker, syempre may Revitalize. So yun yung mga threats dito para sa TLPH. Otherwise, makokontrol nila itong Harley. Kaya medyo magigets mo din eh. Na dalawa yung revitalized itong si Sanji and Teddy. Usually, a player like Sanji likes to use the flicker pag ginagamit niya itong Farsa. But he wants to be a little bit more cautious para dito sa laban na ito. Yep. Dahil nga dun sa mga threats na meron ang Aurora with those engages that they have. Also Purify for Teddy, by the way. So double Purify, 1 Revitalize para sa TLPH. Now, to note naman, it's how Aurora fights kapag early game eh. Yeah. Nasasanay tayo na gusto nila establishing the lead. But the way to establish a lead is of course, manguna pagdating sa mga big objectives such as the first turtle. Vision is there, ginaya ni Yue. At revitalized, nagamit na rin itong si JP, nangangalahati na ang buhay ng turtle at si Sanford nandun namamataan pero makukuha yan. Itong si Demon kahit na malinis, mukhang pressure na naman ang gustong gawin nitong Aurora pero yung TLPH medyo nagbaback away ng konti. Revitalize ay gagamitin ni JP. Light. Putok naman yung damage and then Light engages, no casualties whatsoever pero ang Aurora ang makakuha ng unang pagong. Gandang start para sa Aurora, especially kung paano nila ginamit dito si Yue. Uy! At yung Sipa flicker. That's
first blood na nagmula kay Light. Biglaan naman nasilaw sa liwanag ang Liquid. Immediate response and early spike pagdating sa lead ng Aurora. Yeah, hindi naging successful yung unang talon ni Light dahil napigilan siya ni Sanji. Pero nung round 2, nung nakita natin na si Sanji ay naglagad na papunta dun sa mid, hindi niya na-expect yung flicker coming out from Light. Na nagbigay ngayon ng advantage sa Aurora. Mukhang atake. Ang iba sa mga members sa JP ang kanilang pupuruhan and -1 kaagad ang Liquid. That's 2-0 para sa Aurora. And this is what we're talking about kapag laro na ng Aurora pinag-usapan. Dominating in terms of early, plus yung mga sudden fights na very aggressive from Light. It's kasi dahil sa paggagamit nila nitong show, na iba dun sa Grok is mas magiging active ka kung sakaling mag-init ka nga naman at makakahanap ng mga openings, which in this scenario, Aurora, nagagawan nga nila ng paraan. Pag-initiate dito, Light has been one of the best show players out there. Quietly lang. At ngayon nakikita ulit natin kung gaano katindi ang kanyang show. And simple lang pero rock. Mukhang ito na naman si Light. Magkikita sila ni JP right at the river. 30 seconds pa naman bago lumabas yung pagong. So wala tayong i-expect na kahit anong engagement dito dahil wala rin namang flicker itong si Light. Tsaka mas expect natin ngayon for Aurora na mag-aantay muna sila instead of game number 1 na more on counter-react sila. This is a decisive moment, especially for a Cho. Pag may sinipa ka, they have to full on commit. Turtle will respond in less than 10 seconds at nakaabang at binabantay na agad yung LBM dito for TLPH. Light onto the Turtle Pit. Mukhang ito na ang magiging rest back nila. Demon Kite on the front. Again, no ultimate na nabakbak nitong si Demon Kite. Pero sa may badalikuran, ito na naman si Light na sumipa na naman, tulungan na naman. Now feather their strike ni Yue para mapabagsak iba sa mga members. Steady using his ultimate para medyo mas mapalapit ng konti. And then the flicker, actually, it's going to be a retribution na hindi man lang tatama kasi si Sanford makakuha niyan. -1 dahil nagalusan si Edward. Pero tuloy-tuloy pa rin ang Apex Predator. Hahabulin si Yue at si Demon Kite. Pero wala na siyang nahagilap. Instead, it's going to be Liquid taking a turtle at may kasama pang fries and drinks. Oh my God! Kinto ka oppressive at TL kapag nakakuha sila ng panalo. Just with that positioning na mula sa TLPH na parang sila yung nasa harap ng Aurora on how good they are with this front to back. At syempre yung threat pa lang ni Teddy, nagulo na yung formation ng Aurora. Kaya naman pagka-ultimate ni Sanji, sabay pag-prod na ni Sanford, hindi na nakaporma ang Aurora. Full-blown TLPH stampede yung nangyari doon. And you mentioned nga yung pagdating talaga ni Teddy was very deadly here para sa TLPH. And now, for Aurora, na half na naman yung ini-intent nila na gold lead laban sa TLPH. The way to salvage communication or sabihin natin yung situation is of course all eyes on Light. Kaso nga lang, medyo napapalayo yata yung mga sipa na crucial sana sa ganong mga takes. Pero mind you, yung pwesto, hinahanap, Nakasabi lang. hinahilap si Light, si Sanji, pero tila wala siyang kasama dito, so hindi siya masyadong mababakbak. Wala pang Instead, purify. para lang medyo mapalayo siya dun sa tunay na aksyon na nangyayari sa may bandang ibaba kasi si JP na naman na magagalusan. Isama mo pa si Teddy, si Light, kikitain lang siya pa uwi at bagsak ang tore ng Liquid. Aurora takes the lead. This is really the mark of good teams dito sa MPL Philippines. Lagi may nakita tayong kapalit at parang 2 steps ahead yung dalawang teams sa pag-iisip ng kanilang gagawin. Ginulo doon si Sanji para makapag-push dun sa may bottom lane, itong Aurora. Tapos yung TLPH, after nila makita na malulugi sila dun sa may bottom lane, minake sure na nila na si JP lang yung mapapatomba, sabay trade agad itong si Carl TZ. Dalawang teams hindi nagbibigay ng libre sa isa't isa. Plus, nakikita naman natin ngayon for TLPH that they've managed to get away para lalo mag-scale up dito. Si Carl TZ and right on cue, 5 miyembro ng cavalry agad ang nakapwesto onto this last turtle at pangungunahan agad nila JP dito paghawak sa pagong. Nandito na ang Liquid. Nakita ni Light. Itong si Gusto Sanji ko kaya talaga. medyo lilipad. Pero ganun din naman ang ginagawa ni Sanford. Nandun rin yung Nakalatag. Infernal Pursuit. Pero si Carl Tapon. hindi makakuha na niya. Pero siya rin ang mawawala. Sanji is gonna be the first one down. Babawi naman si Carl. Dahil makukuha niya si Light. Balikan, tapikan, and nahiyati na naman ang dalawa sa ating mga members ngayon. Pero si Sanford, tinatangki lang yung damage ng Kite Brothers. At ganun pa man, baba sa 300 ang lamang nitong Aurora dahil TLPH pa rin ang makakuha ng Rekta pa. pagong at mukhang tuloy-tuloy pa rin sila. Si Yue na naman sa stun. Mag-flicker makalayo pero hindi siya titigilan itong si Steady Teddy at bagsak ang tore sa may bandang gitna.
Hindi pa nga nagkakaroon ng armor dito si Sanford enough, pero binubuli na niya yung backlines. Hindi siya mapatumba ng mga members ng Aurora. Infernal Pursuit, nasasama na naman. May sipa na may kagaling kay Light. At yun naman, ang counter-attack mapupunta kay Doming kahit yung kill. Kaya kahit may Toring na napabagsak, may dalawa rin namang mawawala sa kupunan ng Liquid. Aurora fights back at mukhang may gusto pa sila dito dahil si Light ay sumisipat pero mukhang yun na ang katapusan ng laban. It's all about that hefty trades dito para sa Aurora and TLPH. Just when we thought na mababreakdown na natin nangyari sa Turtle, immediate yung naging response doon ng Aurora. That's because yung success rate ni Light with this show, nakikita naman natin kapag ninitiate na siya with the flicker, nakakuha talaga sila ng magandang kill, and Sanford without the Purify ay na-punish doon sa gitna ng Aurora. Nakakasabi lang natin na napakakunat na sa ngayon parang nakakayanin na. Men, mukhang gusto mo sumalubong! sa Great One pero sinalubong ni Dol! Sinalubong ni Sanford si Demon Kite! The celebrity's bodyguard is here! Bagsak ang isa sa mga miyembro ng Rora sa ngayon pero si JP na naman ay nagpa-slow na iba sa mga Habol? members. Mukhang nagtipon na naman na iba sa mga members ng Rora ngayon. Pero isa ang caught out of position. +1 para sa TL. What a way to corner Demon Kite! At hindi talaga nila tinatantanan yung pag-choke dito sa mga members ng Aurora. Harley is not a hero na napakadaling patumbahin, pero alam nila Arteezy at ni Sanford kung paano siya itatrap, especially with that flicker. At syempre yung natural DPS na meron dito ang isang Eason Chin, hindi na kayang tisin ng Aurora ang DPS ni Arteezy. And then itong si Sanford, bukod sa nagbibigay na siya ng panggulo, hindi na rin siya pwedeng basta tiisin na lang. Eventually, magkakaroon ng dilema ang Aurora sa kung sino yung sisipain nila dito sa mga members ng TLPH. Worth it ba na ibuhos ang full combo mo sa isang Uranus mamaya? O kailangan bang gamitin si Light para hanapin itong si Arteezy? Yan naman kailangan isipin ng Aurora. All of that questions ay masasagot immediately, lalo na't may maglalabanan silang Lord. Is it worth it na lumalim? Kasi sa ngayon, i-reset muna yung Lord. Bandang likod, nag-clear off lang sila Teddy ng wave. 5 members of Aurora ngayon ay pilit na isinasayaw muna yung Lord ng bukang gusto nang tapusin ng TLPH. Andun yung glorious pathway para medyo mapabagal yung sitwasyon. Si Light nasa may badali ko pero si Teddy pa rin ang makakuha niyan. In fact, sunod naman natin yung mga buhay nila sabi ng TLPH at mukhang si Edward na maiiwan sa kamay ng tatlo na mga miyembro ng Cavalry. It's -1 for Aurora, +1 for TL dahil may kasama silang Lord na nagmamarcha sa itaas. The attempt was there, pero tila pa predict talaga doon ng TLPH, especially taking down Edward in the process. Because this is the exact ways na ang Aurora ay nag-engage from the previous series na naglaro sila. Previous game na nakita natin, nagkaiba lang ng hero pero parehas ng diskarte ang Aurora. Kaya naman yung TL, alam nila kung ano yung gagawin. Basta tumalon si Edward. Never mind kung sino makakuha ng objective. Basta ipapunish nila yung Phobius doon sa may harap. Sabay itong si Sanford, guguluhin yung mga DPS na pwedeng tumulong dito sa isang Phobius. This is so telegraph from Aurora na napapunish ngayon ng TL. Medyo lumalobo na naman ang lamang ng Liquid sa ngayon. Predator Airstrike ay bibitawan. At mukhang mag-engage sila sa ilalim ng torre ng inhibitor nitong Aurora. Pero si Teddy magagalusan. Still gonna be back and away. Mapoprotektahan pa ng Aurora. It's gonna be living for another day. It's the Northern Lights hanging on with 3 full inhibitors. Ito yung pinakamalaking balakid for TLPH or rather for Aurora. Dahil ang TLPH, they didn't just came prepared. May mga baon silang bago in terms of rotation or strategy at kapilang banda naman na sabi mo, ito kasi yung same na band for Aurora. So technically, kabisado talaga ng TLPH and how will they dance around kahit may carry pa na true damage kasi sa ngayon ang tunay na paglalabanan is how to defend for their base. Pero si Yue nagsimula ng Predator Airstrike. Mababasag naman ng TLPH. Walang pake ang Liquid dun sa mga binibitawan na skill nitong si Yue. Yup. Because nevertheless, yung gitna ay butas na with a 5.4k lead. This is just too much to handle for now for Aurora. Nabuong kala natin, mas okay na for Snowball yung composition nila. Pero Wolf, tila ba nag-struggle pa lalo ngayon si Demon Kite for Game 2? Especially dahil dun sa presence ng dalawang tank heroes for TLPH. Last pick na Harith, although alam natin na meron talagang promise, kailangan kasi ibahin mo yung diskarte mo dito if you're Aurora. Hindi naman porque meron ka ditong Phobius as well as
Harley, magdadive ka na magdadive. Kasi yung nature ng marksman nila ay hindi pang dive, pang harapan. So kailangan nila maghintay ng mga paraan. Siguro kung talaga nagpo-focus sila sa pag-take down ng mga nasa harap ng TLPH, pwede sila makapanalo pero hindi yun ang ginagawa ng Aurora. So the keyword is Rora needs to improvise muna a plan. A plan to make Domeng Kite shine kasi sa ngayon, hindi nila masyado napapakinabangan yung DOT or damage over time na pwede niya i-flick dahil immediate agad yung nagiging burst sa kanila ng TLPH. Now, nakikita natin even the jungle buffs ay hindi na mahawakan ng Aurora at nangangaray sila agad dun sa mga tusok poke around pa lang ng TLPH. Again, I would say from the start na ang dapat punteriyahin nitong Aurora ay walang iba kundi si Sanji pero tila hindi nila mahanap at sila pa ang pinapalayo. May naipit na naman na mag-isa si Light ay mag-jit kundo para makalayo lamang. Wow. Safely secured ng Liquid ang Lord. Walang papasok sa kaharian ko, the King of the Hill. Ang galawan ni Sanji. Walang magawa ang Aurora dun sa feathered airstrike na ginawa ni Sanji. Bukod sa lugi sila sa gold, yung pwesto nila masyado ng late. At alam nila na pwede silang bigyan ni Carteezy anytime. And also, itong Freya, the first pick Freya, how many times have we seen this hero na napakalakas sa mga team fights? Oo. At a threat, what a massive threat in fact. Especially on to the mid part of our game. Nabanggit natin si Sanji is the perfect target. Nung una, naaabot pa siya ni Light. But because of Sanford and JP ngayon, mission impossible na yung kinocommit ni Light. And now they're marching on to the base ng Aurora. Nakalahati. May Lord pa ang kasama dito. Uy, pero may masisipa sa bandang likuran ito si Light pero hindi doon sa direksyon na gusto Delikado niya. pa Kaya siya. siya magagalusan at -1 na naman para sa kubunan ng Aurora. Mukhang maglalak na natin TLPH dito sa pagkakataon na ito. And that's gonna be the end. New patch, no match. TLPH 8-0. For the second half of a regular season, same story but different scenario.